Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Ado Paglinawan, nagpupugay ng magandang araw sa iman kayo naroroon, Secretary. Magandang araw, good afternoon. At of course, magandang hapon, magandang araw sa ating mga kababayan na naghihikaos pa din dito sa kahirapan dahil sa kabulastugan itong panggobyerno ngayon. At nandito po tayo sa programang Iparas kay Paras. Bilang isang mambabatas, Secretary, itong mga kaganapan lalo na sa Senado, itong mga hearings, ano ba mga latest dito na medyo nakapukaw ng iyong atensyon? Well, unang-una, kamakailan lamang, itong tuloy-tuloy na insistence nitong babae na ang pangalan ay Hontivirus sa panggigipit kay Bishop Kibuloy or Pastor Kibuloy, at nakuha na niya yung gusto niya bilang chairman ng committee ng Child and Women, at gusto niya talagang makasalumuha si Pastor Kibuloy. At siyang nung panahon na hindi man sumipot si Pastor Kibuloy ay nanggagalaiti siya at pinapa-arrest niya si Pastor Kibuloy. Sinasabi natin na talagang nanggigilaiti itong si Risa Hontiveros dahil tila hindi sisipot at hindi i-honor ni Pastor Kibuloy yung warrant of arrest dahil nagpadala na ang kanilang abogado, si Attorney Balayan, ng argumento na bakit hindi sisipot or hindi ino-honor ni Bishop or Pastor Kibuloy ang mga argumento ni Ginang Hontivirus. Pero Secretary, doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest na aksyon ng Senado, naniniwala kayo na yung role ni Senate President Zubiri ay ministerial lamang? Well, alam mo, itong participation o sali ni Zubiri bilang Senate President ay isang task bilang Senate President to take action on committee committee representation. So hindi yan, it's not a mere ministerial. It is discretionary. So, kung ang paniwala ni Zubiri after the show of cause, at naniniwala si Zubiri na may argumento na maganda tulad ng violation of the right of due process, it will be self-incriminatory on the part of Kibuloy. Zubiri could have put his foot forward against this request of the committee to act on the committee's request to issue a warrant of arrest. Pero tila sometimes there are people who does not have really leadership, who does not really have certain conviction or katapangan or ascendancy, walang moral ascendancy to refuse
parang sunod-sunuran lang, gano'n ang nangyayari dyan sa Senado. Hindi kaya meron humahawak naman ng kamay ni Zubiri dyan o nag-uutos o Well, ang bumubulog. bottom line dyan, kaya nga sinasabi natin na hindi naman sinasabi natin he's a wimp, no? So to speak. Kasi kaya naman siya naging Senate President, no? Pero ay ito po ay hindi lang desisyon ni Zubiri. Mukhang mayroong higher office na nag-uudyok kay Zubiri na Office o person? or person. Oh. Higher office or person. It may be a conjugal Decision. conjugal decision. Ika nga eh. So, kawawa ang taong bayan kung ganun ang klaseng liderato mayroon tayo dyan sa legislatura. At maliban dito, paring Ado, na-miss ko ngayon si Eli wala pala dito mayroon pang kabulastugan na nangyayari sa Senado. Abahan ako. Ano yan, Hindi Secretary? lamang kahihiyan ang mga pangyayari dyan sa aktibidades dyan sa Senado, mayroon pang nagbabangayan. Dalawang senador. Naku. Yung isa, tila hindi daw niya matiis ang init doon sa diskusyon or deliberasyon Oo. ay tumayo. Tumayo at iniwanan ang committee hearing. Nawala ng pasensya. Nawalang pasensya. Oo. At parang batang maliit. Oo. Parang smart or brat. Parang brat. Sino naiwan? Yung nawala ng buhok. Naiwanan ang isang Ito po ay pinag-usapan namin ay yung nangyari sa Bangayan. Ni Senator Bato de la Rosa, ang chairman ng Committee on Public Order. Nako. At ang isang walang pasensya at grandstanding na senador. Ang pangalan ay Rafael ba? Rafael Tulfo ba ito? O Rafi. Rafi? O Paeng. Baka si Chupaeng to. Si Paeng Tulfo. Paeng Tulfo. 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 Siguro panoorin muna natin. Panoorin natin ang nangyayari dyan okay. sa Bangayan na yan. Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron siya hawak ng warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak yung warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, part po yun sa mga sinabit Okay, namin ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, meron hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant yung time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-reserve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant? Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant?
Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Hindi lang itong tulpo na ito. Ano bang pangalan ito? Chupaeng? Chupaeng. Chupaeng tulpo. Ha? Hindi lang pambabastos, pagmumura sa mga testigo, mga guest sa Senado, mga resource persons. Ngayon, nag-graduate na ang iniinsulto, yung kanya ng kasama na senador. Oh. Yung peers na niya ang Grabe. talagang brat itong tao na ito at tumayo, nag-walk out, ang karamihan sinasabi, nag-iinarte na naman ito. Pinapalabas niya na siya yung Robin Hood, defender of the poor. At yung mga tao na ikangay inaapi daw ang mga pobre ay mga mga salbahe daw. Maski nag-i-explain pa, nagbibigay pa ng kanilang testimonya, explanation. Hindi siya nakikinig. Kasi made up na yung mind niya. And ito, pakinggan natin si Senator Bato. Masyadong mahinahon at very educated at napaka-respetado. Nire-respeto ang mga kapwa niyang senador. Hindi tulad nitong isang nag-iinarte. Ito, pakinggan natin si Bato de la Rosa. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinintindi nyo kasi ni Tulpo na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Ay, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman, magsusurveillance na ka-uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's one. Mahirap yung ako. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw ko sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat walang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka.
Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, andyan na yan. The most insulting action by a colleague to another colleague is walking out. Yeah. And sabi ni Bato, hindi naman pwede yan. Pambabastos yan sa mga resource persons. At without saying, pambabastos na rin yan sa kasama mo. Those are uncivilized Kasama mo sa komite. uncivilized way of doing things. Worse pa ito nung isang kakilala ko na I forgive him and I even withdraw my case. Ganun ang asta noon, pero mas worse ito. Ha? Anong masasabi natin, paring Ado, dito sa pagkakabrat at pag-iinarte nitong isang senador na ito? Ano masasabi mo? Yan ang hindi ko maintindihan sa ating mga mambabatas. No? Mambubutas. Parang patay na ang statesmanship. Patay na ang parliamentary spirit. Alam mo itong tao na ito? Wala tayong hearing na hindi nakita ang palaban. Si Cynthia Villar, pinatulan. Si Pia Cayetano, pinatulan. Ha? Si Nancy Binay, pinatulan. At ito na naman si Ginoong Bato de la Rosa. At hindi pa natin malalaman kung sino-sino pa in the future ang papatulan nito sa pag-iinarte nitong tao na ito. Parang ano masabi? It might be a personal choice on his part. Pero pag ako senador at may programa ako sa YouTube o biski sa radyo, siguro hindi na muna ako magpuprograma. Kasi yung hearing niya nag-i-extend dun sa media. That brings us to the issue of conflict of interest. Mayroong isang instance dito kay yung director ba or supervisor ng PAMBI na in-interview niya. Ano yun? Tinatakot niya sa labas. In-interview niya sa radio program niya. Since ayaw dahil naghintay pa ng go signal. Siyempre may amo yun yung secretary. Yes. Sir, hindi mo na sabi niya, sige. Magpapile ako ng resolusyon, iko-contempt kita. Sa Senate, iko-contempt kita. Ikaw ang personalistahan ko, sabi pa niya. Radio program yan. Pare, ginagamit ko yung radio program mo para kumalap ka ng maraming pera sa YouTube. Pinapapopular mo yung And that's conflict of interest when you use your influence and power as senador para takutin mo yung mga you're using your power to enhance your career as an announcer. Well, you have a monetary consideration. Kasi tuwing nag-action ka, nagtutulpo ka, gumagana yung YouTube yung metro mo. Tapos gagamitin mo yung pagkasenador mo para takutin ito, para makakuha ka pa ng ibang mga information. Kung itong tao na ito hindi sasagot, tatakutin mo na ngayon bilang senador ka na, sige, so that you can get more information. And you use those information to enhance your career as an announcer. Hindi ba? Masamang tema yan. Masamang aksyon yan. You're using your senator where you are paid by the government, where you are paid by the people's money. Tapos tatakutin mo, iko-contempt. Di ba? Di ba conflict of interest yan? Tama ka nga, paring Ado. Ulitin mo nga yung sinasabi mo. Yeah, na kung ikaw ay merong lalo na napakataas ng katungkulan mo sa gobyerno, you are in fact in the top bracket of the three branches of government, no? Kumbaga cabinet level sa executive, sa judiciary, nandiyan ka na sa Court of Appeals pataas,
Dito naman sa legislative, you're on the level of a congressman or a senator. Eh bakit tuloy-tuloy pa yung radio program at social media program? And you're being a senator to instill fear among your resource persons in your radio program. Para makakalap ka ng mga ibang information, sasabihin mo, iko-contempt kita, ipapakulong kita pag hindi ka... Jures yun eh. Pag hindi ka magsasalita dito. Bakit sinabihan niya yung Pambi official? And that is not the only time. He's been doing that several times already during the time when he was already senator. Foul yan, pare. That's foul. Anyway, pagkinggan natin si Marlica kung anong assessment niya sa ugali mo, Mr. Tulfo. Si Marlica. Ayon dito kay Tulfo, Mr. Chair, aalis na lang ako. Ito ang sabi ni Tulfo daw. Hindi ko matiis, nakikita ko na parang ito mga pulis pinagloloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya ito. Diyos ko po, hindi mo kaya? Nag-resign ka na. Hindi mo pala kaya maging senador eh. O doon ka na lang kay Lisa. Kasi dahil ka naka-backdoor bribe. Takay ng Tulfong to. Ano pa sabi niya? Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ni De La Rosa ang hearing. Sabi ni De La Rosa, naintindihan daw niya ang mga polis na hindi raw pwedeng naka-uniforme ang mga ito kung magsiserve ng warrant of arrest dahil baka mabulabog daw sa lugar. At sabi pa ni De La Rosa, naintindihan daw niya na yung procedure na yan kasi ginagawa niya nung panahon niya. Ganun daw talaga pag nag-serve ka ng warrant. Alangang mag-surveillance daw na naka-uniforme. Di bubulabog yung mga yan, so lalayas na yung mga subject kung naka-uniforme. Ang sabi pa ni De La Rosa, the worst thing na sasabihin sa akin, sinabihan yata siya, na binibaby daw niya itong mga polis at kung hindi din daw niya matanggap kasi what's the use of being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo? Alright? Kapag nakita ko ang mga polis na totoo ang sinasabi, by all means, didepensahan ko rin, di ba? Bakit wawalang hiyain ang polis kung hindi dapat wawalang hiyain? Fair lang ako dito, sabi ni De La Rosa. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that. Kasama mo dito, mag-walk-outan ka. Anyway, that is prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, nandyan naman yan. Okay, I'll talk about this. Alright? Kasi si Tulfo kasabwat. Si Tulfo kasabwat ni Lisa at ni Mel Robles. Hindi pala kaya, okay? Hindi mo pala kayang mag-interpolate dyan sa Senado, doon sa mga taong sa mga polis, hindi ko napanood yung exact long hearing. But magre-react lang ako. Kasi si Tulfo, di ba? Bakit mag-walk out ka? Ang senador na para sa katotohanan at siya ay tapat sa kanyang trabaho at siya ay nandyan para sa katotohanan, para sa taong bayan ay hindi mag-walk out. Ibig sabihin wala kang bayag. Bakit ka mag-walk out? Dahil walang pera? Dahil hindi ka, pag nag-grandstanding ka, hindi ka kausapin ni Lisa na huwag mo nang puruan si Mel Robles, ito 1 billion sa'yo. Putang ina ka, Tulfo. Ayop ka. Ang alam mo lang na mga issue, mga kabit-kabit, na katulad mong nangangabit. Buisit ka, wala kang alam kundi exploit ang mga kababaihan. Exploit ang buhay nila. Puro pati pagkipag-tsuktsakan ng mga private citizen, pinag-uusapan mo sa show mo. Tinatanong mo pa, alam mo, may napanood kasi ako sa reel, tinatanong mo pa kung nagtsuktsakan, yan ba ang matinong lalaki? Tatanungin mo ang babae na, nakipag-tsuktsakan ka ba? Nakailan kayo? Puro kabastusan. Para lang kumita ng pera, isasalang mo ang mga kababaihan, ang mga vulnerable na mga mahihirap, mga kababayan. Pero pag sa actual, sa Senado, yung issue sa kawatan, kay Mel Robles, kay Lisa sa PCSO, ikaw ang tunay na nagbi-baby-baby. Hayop ka, Tulfo, magbabayad kayong lahat. Pagbabayaran nyo, hindi man ngayon. Pag kayo inaratay lahat, natumba na kayong lahat dyan dahil sa whatever. Pag siningil na kayo ni kamatayan sa lahat na kasalanan ninyo. Tayo, sinishare lang natin itong blog ni Marlica. Nakita natin sa
public domain at sinare natin. At tugma naman dito sa issue na sinasabi ni Marlica, pagka hindi niya kursunada, pagka binubuljak, minumura. Pero dito naman sa tungkol sa sweepstakes na bata-bata ni First Lady, binibaby daw. Pero doon kay Bato, galit siya kasi binibaby daw din yung pulis. Binibaby ni Bato. Mga kababayan, mga kumpare, ito po, husgahan nyo na lang kung gaano itong tao na ito, kung gaano ang ugali. Ito, mayroong isang video tayo ipakita. At dito pinatulan siya ng binabastos niyang pulis. Ito, pakita natin ito. Subukan mo ako, tingnan natin, makukuha ko tong bata. Ikaw hindi mo kayang kunin, chief of police ka, ako hindi, civilian ako pero kaya ko kunin. You can do it. You do it. Then in that case, you're not supposed to be a chief of police. I'm very sorry, sir. You don't deserve to be called the chief of police. For me, I'm so sorry, Colonel. Tawagan nyo ngayon Kamkrame. Sorry, Colonel, sorry. Meron po tayong proseso. I know the process, sir. But, sir, you can Pwede ko bang i-drag yung tao ko para, personal nilang buhay yan? Sir naman, I know personal buhay, pero, sir, he committed a crime. There was a crime committed. Niya. Then, sir, meron tayong proseso, Mr. Tulfo. A crime was committed, then you are responsible to your man. Wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamahan ko sa RTIA, may ginawang kalokohan. Naka-observe kami ng proseso. Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I deliver result. Assumption mo yan. May proseso tayo, may batas tayo sinusunod. Assumption? I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunayan. Ikaw, anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Come on. Ako, I've done so many things. Kasi kaya ko mag-deliver. Ikaw, what have you delivered? Tao mo hindi mo kaya? Ano yung nangyari? Tapos ngayon, sasabihin mo, No, sir. A crime was committed by your man. No. You judge me. That is a crime, sir. That is a crime. The fact na kukunin niya yung bata at sabi niya, hiramin lang niya, and then kinakain niya. Anong sabihan mo akong weak leader ako? Because that's my opinion. I'm entitled to my opinion. You can say anything against me. Nakikisuyo ka No, sir. No, you're a public servant, sir. You're a public servant. Huwag ka dapat magbalat sibuyas. Public servant ka, sir. And I'm entitled to my own opinion. And you can also say anything against me. At tatangipin ko yan. Dahil you're entitled to your opinion. Nakisuyo ka para makausap yung tao. Ngayon sasabihan mo kung weak leader ako. Nakisuyo ko para sabihin sa'yo, yung tao mo gumawa ng mali. Disiplinahin mo yung tao mo gumawa ng mali, sir. Mali yung tao mo, sir. Hindi ikaw mali dito ang tao mo. Pero however, sir, parang kinukonsinti mo. Masyado kang maliit ng tao. You judge me. Sir, nanlilit ako ng tao doon sa mga hindi gumagawa ng kanilang trabaho. Ano ba dapat kong gawin doon sa Sir, yung mga gumagawa ng trabaho, trust me, pinupuri ko po sa dito in high heavens. Magaling ko akong pumuri. Kung magaling ko akong mambatikos, mas magaling ko akong pumuri. Marami na akong nakakalam dyan. Namin yung asawa, nag-decide yung asawa na mag-file ng kaso. Ano bang mali doon? Dumadaan tayo sa prosesyo. Tapos sasabihin mo, weak leader ako. Kasi sir, tao mo kasi yan, sir. Meron tayong korte. Kita mo isa example yan. Criminal na daw yung tao wala pa nga sa judge. Tapos gusto pa niyang i-usurp yung power ng judicial system Punong-puno daw ang docket ng korte. Yung program daw niya parang mabawasan daw yung at ipipresume na niyang criminal. Sabi nung police, wala pa nga kaso sa korte. Idina-judge mo na naging criminal na yung wala pang akusasyon. So isa yan sa mga parang yung kay Hontiveros. Parang Hontiveros. Sinarge na si Kibuloy ng doon sa resolution pa lang niya, criminal na. Magkauni yata itong dalawa. Ito pa. Ito kawawa itong issue na ito. Yung sundalo, hindi siguro na-realize ng sundalo na hindi niya itutuloy yung magpapakasal. Pinipilit ni Tulfo na itong tao, oh my God, ituloy yung kasal.
Pwede kasal yan may prerogative. May batas naman kung hindi mo na tuloy yung kasal, pwede kang sampahan ng kaso or pwedeng damages. Pero, tingnan mo, binabastos niya yung dinatawag niyang duwag. Ito, pakinggan natin. Okay, nasa yung telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga. O dili kaya, nakatalokbong ka at nagdadasal, tapos tinatawag mong mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ko, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na babalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat, sir. Colonel Zagala, magandang hapon po, sir. Rafi, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po ay nireklamo sa amin a couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Rafi. Kahapon, nung July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-ooperate, nagkaroon sila ng encounter dito sa barangay Pendipen, Dato sa Libo, Maguindanao, Okay. At ito nga ay nag-result sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo, Ang isa doon si PFC Raymond C. Canlog. Okay. Dahil lang sa kanyang quest na kumita sa programa niya dito sa YouTube, pinakialaman niya yung buhay ng isang babae at isang lalaki na Sundalo. Itong lalaki, sundalo, at magpapakasal pero hindi natuloy. Nagsumbong yung babae, pati tapos hinihikayat niyang kausapin in public yung lalaki na kasalukuyan na nandoon sa gera. Sa battlefield. Sa battlefield. Tapos sinasabi niya, kasi hindi siya pinaunlakan nung sundalo, duwag ka para ka sa baby ka ng mama mo, ganyan. But he didn't realize na dahil doon sa bakbakan namatay yung in sacrifice for the country, Mr. Tulfo. He died in the line of duty. He died in the line of duty. In the line of fire. Ikaw, ano bang na-contribute mo? Did you die in any battlefield? Pero yun, namatay. Gusto mo pang pahiyain in public. And that person has sacrificed his lives for the Filipino people. Afterwards, tameme siya dahil he finds himself guilty na yung gusto niyang bastusin sana sa kanyang programa ay nagsakripisyo ng buhay niya sa battlefield for the Filipino people against the BIFF. In the line of duty. Ito, bayani. Marami pa po na mga incident. So, pinapakita lang natin ito na mga pinaggagawa nitong si Tulfo, mga kababayan. Si Chupain. Sino? Chupain Tulfo. Ito naman, mayroon naman banat si Malika dito sa kaulo ni Tulfo, itong Hontivirus, ito. Okay, si Ontiveros, ang background niya sa politika ay anti-Marcos. Anti-Marcos, siya yung bunganga niya, okay? Bata pa lang siya, sumasama na siya sa mga pag-aalsa laban sa Marcos hanggang sa dumating yung Duterte. Okay? Walang bukang bibigyan kung diktador. Okay? So question. Pagbibigyan natin ang hilig ng kipay na ito. Okay, ikaw, Ontiveros. Fine.
Tama yung ginagawa mo. Nabigyan ng hustisya yung mga nagrereklamo, okay? Na kesyo na abuso sila, ginanito sila, ginaganyan sila. Okay, tama yan. 'Di ba? Hanggang sa dumating, doon sa kataas-taasang hukom. Okay? Sa Department of Justice, sa Supreme Court, lahat, dalhin nyo na lahat yan. 'Di ba? Ang sabi nga ni Quiboloy dyan, hindi siya haharap sa inyo. Kasi, doon lang siya haharap at dapat kasuhan siya doon sa Supreme Court o sa DOJ o sa yun ang statement niya. Haharapin niya. Ang punto ko lang dito, porket Ontiveros o Dilawan, paniniwalaan na ba natin yung mga kinaray-karay nilang mga testigo doon? Nakita niyo yung way of dragging Duterte and Pangulo Duterte and Sara doon sa mga testigo? Na may nagsabi doon na nakita daw si Sara na kinuha yung bag, but I don't wanna go on details mga pala. Kasi it's all pakana yan ni Lisa Smugs. Yan lang po, we just show this na hindi makatarungan ang mga pangyayari ngayon. Itong panahon ni Marcos, ito lang yung nagkaroon ng mga iskandalo at mga controversy dyan sa Senado, dyan sa House. During the time of Duterte, wala tayong napapakinggan na smooth sailing. Maganda ang samahan ng mga departamento, maganda ang samahan. I can attest to that. I was with the Presidential Legislative Liaison. Smooth sailing ang mga gawain ng both houses of Congress. Ngayon lang nagkakamurahan, nagpapakulong, even to the last part of the Duterte, yung Parmali, the Supreme Court has even put its foot forward, and told the Senate na mali yung naglabas ng desisyon. Jurisprudence. And yet baliwala kasi ang because the jurisprudence, the Supreme Court ruling are passive. Pwedeng i-violate pa rin uli until another issue. It's always the decision of the Supreme Court is always after the fact. Nangyari na bago ito, kagaya nito. The damage already had been done against Quiboloy. Bago maglabas ang Supreme Court, baka may bloodshed na. Kasi hindi natin alam paring ano. Correct. Because of this warrant of arrest. There are brave followers of Quiboloy who might just defend him to the death. To death. So, blood will be in the hands of any persons responsible for all this chaos. Di ba? Hindi pa nila nasubukan. Tulad nga nung sinasabi ni Tulfo, duwag ka, nung namatay, ano ngayon sasabihin mo? He served in the midst of a battle to defend the country. Ngayon, pagka nilusob ng mga pulisyan, dahil nga ma-attack kayo dito sa warrant of arrest na pinapairal nyo. What if ang daming mamatay dyan ng mga sundalo, ang mga member ng KOJC? In the course of defending Quiboloy, there will be many who would sacrifice their lives. Sino mananagot niya ng mga buhay na yan? And what if it sparks another rebellion? Yes. Parang umulit yung rebellion ni Dagohoy sa rebellion ni Quiboloy. Dahil sumusumpa na ho ang Moro National Liberation Front na puproteksyohan nila si Pastor Quiboloy. Paano ngayon yan? Uulitin ba natin dyan ang SAP 44 incident? At iba pa mga kaguluhan dyan sa Mindanao? Are we going to rekindle the conflict just dahil lang of one senator? And all this, na hindi nag-iisip, napaka-bopols nitong mga lintik na ito, all in the name of EPAL, all in the name of
hard-headedness, grandstanding, ha? grabe. Pag-iinarte, so many people will suffer and bloodshed will be forthcoming. Indeed. God forbid. So, yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag lamang kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas mo kay Paras at sa YouTube channel ko po at Ado Paglinawan. Magandang hapon, Iparas kay Paras.